Magandang araw po mga kababayan ko. Sana maganda yung araw niyo ngayon. Bago po natin panoorin po yung yung pag-atake at pag-airstrike ng Israel sa Iran at yun naman talagang yung pinaglalagyan ng mga ng mga missile. Bago po natin panoorin 'yan, isang subscribe muna diyan, isang likes 'yan sa mga kababayan ko. Kasi nga sa mga kapwa ko kababayan diyan sa Qatar, Bahrain, lalong-lalo pa sa Bahrain. Ingat kayo diyan. Ito panoorin po natin. Iran launched missiles at neighbouring Bahrain, the UAE, Kuwait, Qatar and Israel. O 'di ba mga kababayan ko diyan sa sa Qatar, Qatar, Bahrain at pati sa UAE, doble ingat kayo. Yung mga kaibigan ko diyan, ko mga friendship ko diyan sa Qatar, sana magdoble ingat kayo, lalong-lalo pa 'to sa mga kaibigan ko rin sa yung lumipat ako dito sa Bahrain. Doble ingat kayo diyan. Kasi nga hindi na maganda 'to yung yung nangyayari na tawag diyan, na digmaan o pagbubomba ng mga Israel at ngayon gumaganti na rin yung Iran sa pag-i-strike Israel pati yung US. Ito panoorin po natin yung litanya ni Donald Trump. Pati yung yung pagpulbos sa Iran o pagbomba. The United States military began major combat operations in Iran. Okay. We've been hit. After a very specific building, exclusively an Israeli intelligence official tells Fox News that the building you see blown up here in the Iranian capital was used by the IRGC as a command center during the demonstrations earlier this year as a place to order the crackdown against protesters. This official says that the specific location was used to command the massacring of protesters. Again, though, the Iranians have been responding over the past 24 hours. Overnight, we arrived. Yan mga kababayan ko. Parang lumalala na ito ng tension. Yung mga magdoble ingat kayo diyan. Kasi nga unang-una yung hindi pa ako lumilipat sa Dubai, diyan pa ako sa Bahrain. Talaga hindi ka talaga talagang magkakasundo talaga ng mga Bahrain. Hindi talaga magkakasundo ng Bahrain pati yung Iran kaagad. Ibig sabihin malayo kaagad ang gap. Oo. Pati ang laki diyan ng ang laki po diyan ng US militar sa Bahrain, pati sa Qatar. Ang laki po ng mga US militar diyan. So ang Bahrain kasi, pati yung Qatar, kaliit na bansa yan, parang kasing laki lang yata yan ng Quezon City. Oo, pati isali mo na yung Caloocan. Napakaliit na bansa po yung Bahrain. Pagpapasabugin mo yan, yung lalagyan mo ng malalaking missile diyan, baka mamaya lumubog yan. Kaso lang nakakatakot kasi yan kapag doon ka magpaputok sa may US Air Base. Siyempre dinig na dinig yan doon sa pinaka-city sa Manama. Kaya diyan sa mga kaibigan ko diyan sa Bahrain diyan pa, hindi pa lumilipat ng ibang bansa. Double ingat kayo diyan kasi kawawa naman kasi hindi natin alam kung magtuloy-tuloy po yung tension sa pagitan ng Israel at Iran, kasama na rin diyan yung Amerika. 'Di ba? Kasi ang problema kasi diyan, instead ng nagkakaroon kasi ng problema diyan yung Israel lang at Palestinian, kaso lang yung Iran kasi mahilig kasi makisawsaw diyan. Kasi nga yung ipinagyayabang kasi ng Iran kasi mayroon silang tinatawag na mga missile talaga yung missile. Yu so yun ang nangyayari ngayon, 'di ba, nakikipagtalakta,
talastasan yung Amerika pati yung ibang bansa na 'wag nang, gamitin yung missile ng Iran. Kasi kung gagamitin talaga maraming mga bansa na mawawarak. So, mangyayari ito, babagsak yung ekonomiya ng buong ano, yung buong bansa, hindi lang po yung Pilipinas. Kasi ngayon kung makikita niyo mga kababayan ko, ang tina-target ngayon is mga US Air Base. Eh, merong US Air Base sa Pilipinas po. Ang daming US Air Base sa Pilipinas na yung IDPA. Ngayong namumuno na dito yung mga Pilipino, ay paano yung magkaroon dito ng tinatawag na suicide bombing kahit malayo, malayo kasi nga mga Iran, alam mo naman mga Iran, iba ang kanilang pagkatao yan. Matatapang talaga yan eh. So, baka mamaya magkaroon yung tinatawag na suicide bombing na kasi tina-target pa na yung mga ano eh, target pa na yung mga US Air Base kasi nga gumaganti sila kasi ang kanilang supreme leader na namatay, 'di ba? Nakasali doon sa pagbomba doon sa binumba sila ng Israel, 'di ba? Kaya ang mangyayari yan baka lumala yung tension. Siyempre, yung mga Iran, hindi yan magpapaano yan eh. Hindi yan balikat lang. Siyempre, namatay na yung kanilang pinaka-supreme leader. Kapag walang makikipag-ugnayan sa kanila, makipag-usap na tigil yan, lalala yung tension. Baka ang mangyari diyan, baka magtulong-tulong ng iba-ibang mga bansa, eh siyempre yung Iran, mayroon din mga kakampihan eh. Kaya sana wag na maituloy ito, magkaroon to ng ano eh, magkaroon to ng ceasefire kasi hindi na maganda sa mga, unang-una hindi maganda sa mga kapwa ko OFW din nagtrabaho sa iba-ibang ano, bansa sa Middle East. Naapektuhan po yung trabaho, naapektuhan po yung pagpapadala sa mahal namin sa buhay, nakakaapekto po 'yan. Kasi nga isasara yung mga tindahan, do'n ka muna sa apartment mo kung saan kayo nakatira, 'di ba? Tapos yung mga ekonomiya, yung mga establisimento siyempre magko-close din 'yan. Ang pinakaproblema diyan, yung tatamaan po ng mga ballistic missile, yung mga missile na tumatama, yun ang pinakaproblema 'yan. Hindi nakakatuwa. Lalong-lalo pa ilang milyon na ng mga kababayan ko sa Middle East, nagtatrabaho sa iba-ibang panig ng Gulf, ang maapektuhan 'yan. Eh, kung makikita niyo yung mga OFW, malaki po ang tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Sana ipagdasal natin na 'wag nang matuloy. Magkaroon 'to ng usapang kapayapaan kasi talagang malala na, ilang bansa na 'yan ang binumba ng Iran sa kanilang pag-atake rin sa ano, sa Israel. Siyempre gumaganti 'yan, eh. Pinakamasaklap diyan, ang tinitira po ng mga Iran ay lahat ay US Air Base. Ay sino ba mang mga US Air Base? Ang dami pong US Air Base dito sa Pilipinas. Hindi nakapagtataka ang mamamaya. Gano'n din ang gawin ng Iran, eh. Which is napakalayo nga ng Iran sa Pilipinas, pero maraming mga posibilidad na mangyari. Sana 'wag mga ganyan mangyari. Baka mamaya ito magiging dahilan 'to ng digmaan na 'tong mangyari. Sana 'wag kasi hindi yan maganda ang digmaan. Hindi po maganda kasi nga pati mga inosenteng mga tao nadadamay na hindi naman kasali sa awain nila, hindi naman kasali doon sa pinaglalaban nila. Kaya sana 'wag maituloy ang ganitong kaguluhan, digmaan, pagbombomba kasi tinggal na nila. Kahit malayo, dinig na dinig po yung bagsak ng ano at pagsabog ng pagbobomba ng mga Iranian sa mga US Air Base. So ayan muna mga kababayan ko, doble ingat po kayo diyan. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, please subscribe. And sa mga kapwa ko OFW, masalam.